Kamusta mga idol? Halos isang buwan pa lang ang nakakalipas naglabas ng bagong technology si Yamaha para sa mga scooter. Yan. So, sa bansang Indonesia nila ito nilabas. So, probably may idea na kayo kung ano itong sinasabi ko na to. Tawag nila dito is YECBT. Yan. So, ano ba yung YECBT na yan at bakit kailangan nating malaman kung anong meron to? So, ang YECBT is tinatawag din nilang Yamaha Electronic CVT. Yan. So, alam naman natin kung ano yung CVT, Continuous Variable Transmission. So, Yamaha Electronic CVT. So, ano yun? Ba't ganun? Yamaha Electronic. So, ang ginawa nila dito sa Yamaha Electronic CVT is dinagdagan nila ng motor at saka set of gears na yung set of gears na yun na ang tumutulak sa pulley para humigpit. Yun, di ba? Para sumikip ang belt at tumaas ang circumference ng ikot. So, ginawa lang nilang electronically controlled. So, syempre, dahil nadagdagan ng pyesa, nadagdagan ng bumigat yung makina niya. Additional weight. Bumigat siya kasi, imagine mo, nadagdagan ng motor, di ba? So, paano man nagpa-function yun? Paano gumagana yun kung electronically controlled niya? Kung electronically controlled na siya. So, based sa pagkakaintindi ko sa mga videos and mga explanation na ginawa nila, at a certain speed, natulak yung pulley by motor. Tinutulak ni motor yung pulley in a certain speed. So, habang nabilis ka, tinutulak ni motor si pulley hanggang sa ma-reach niya yung pinaka-maximum niya. So, yun yung pagkakaintindi ko ha. Bumibase, parang naka-base lang siya sa speed na tinatakbo mo, di ba? Ang galing, di ba? Ginawa na nilang electronically controlled talaga. So, dahil dyan, naisip din ni Yamaha na dagdagan pa natin ng isa pang technology. So, dinagdagan nila ito ng Y-shape. Yan. So, ano ba yung Y-shape? Bakit may Y-shape pa? Ano yung Yamaha shape? So, hindi ko rin alam kung ano ibig sabihin. Siguro Y-shape talaga yung Yamaha shape talaga yon. Ibig sabihin ng Y-shape. So, anong function ng Y-shape naman? So, yung Y-shape ay nahati sa tatlo. Merong low, high, at medium. So, ano ibig sabihin nun? Yung Y-shape is para siyang switch na nagsisend ng signal kay computer. At si computer ay nagsisend ng signal kay motor. Kunyari, ang setting ni low ay 60. So, ang gagawin ni computer is, pag pinindot mo si low, dadalhin sisend niya kay computer, sisend ni computer kay motor na low position. So, itutulak ni motor si pulley papunta in a low position na kung saan yung speed dapat niya ay maging 60. So, ano ibig sabihin nun? Biglang sisikip si belt. At a certain time, a certain speed, bigla niya itong itutulak para ma-reach niya agad yung tinatawag na low speed o yung 60 km per hour na speed. So, magandang bagay yun, di ba? Magandang bagay yun. Kasi baga, parang parang nagbo-boost. Kaya nga turbo, parang naka-turbo, di ba? Sa Y-shape na yun. Halimbawa, ang set naman ng medium ay 80 to 90. 80. Sabihin na natin na 80 na lang. 80 na lang. So, nasa low ka na. Pinress mo pa ulit ng isa. So, dadalhin niya agad yun kay medium speed na 80. So, from 60, bigla kang bubutaw ng, hindi naman bigla. So, baga, may certain time din na sisikad ka para ma-reach mo kagad yung 80. So, para ka talagang umaarangkada ng biglaan. Para kang biglang nagbo-boost, diba? By pressing yung Y-shape na yan. Paano pa yung third shape? Pagpalagay na natin na yung third shape ay 100. So, pag pinindot mo pa ulit yun, di automatically ganun din ang gagawin niya. Magsisend ng signal, ibabato kay motor, dalhin mo sa ganitong position na 100 km per hour ang takbo. So, ibig sabihin nun, sa pasikip, dadalhin niya yun sa ganung position. Aarangkada, biglang sikad. Kung sabaga, biglang siba. So, yun yung pinakamagandang naging nila sa combination ng technology na ginawa ni Yamaha na inintroduce nila para sa mga scooter. So, kanina scooter ba nilagay ito? Anong model? Siguro, alam niyo na, hindi ko na kailangan siguro ipaliwanag pa kung anong model. Well, sikat na naman to at
patok na naman to, para kilalang kilala na ika nga kung saan eh. Ito yung Yamaha NMAX Turbo. Yeah. So doon nila nilagay yung si YECVT at si Y-Ship kay NMAX Turbo. So basically NMAX lang siya, napalitan ng kanilang YECVT. So same pa rin naman, meron pa rin naman siyang 150cc 4-valve single overhead cam na fuel inject, liquid cool, naka blue core pa rin naman, at saka naka BBA. So ganun pa rin naman yung makina niya, nalagyan lang talaga siya ng YECVT na yun, na technology. Pagdating naman sa mga gulong-gulong niya ganun pa rin naman wala naman nagbago Sa suspension niya sa unahan, ganun pa rin naman, telescopic pa rin. Yung gulong niya parehas pa rin, 13 pa din naman, na tubeless. Meron pa rin siyang disc brake sa una, at meron din disc brake sa likod. Parehas din naman 13 ang gulong nila. At parehas din naman ngayong may ABS ang gulong nila sa una at likod. Kaya nga lang, ang naging bago ngayon dito is, yung suspension sa likod is binago na nila. Ginilagyan na nila ng sub-tank para daw sa mas magandang bounce ika nga. Kung sabaga mas maganda. Kasi madami nagsasabi matagtag daw So ngayon, nilagyan na nila ng sub-tank para kung sabaga improvement na rin ika nga. So pagdating naman sa mga display nito at saka sa mga ilaw, is naka-fully LED na yung kanilang ilaw. So yung ilaw, yung setup ng ilaw niya is naka-vertical. Kung dati is naka-horizontal, yung pahiga, ngayon is yung patayo na, dalawang projector light na nakapatayo. Tapos integrated na rin dito yung kanyang signal light sa malaking headlight niya. So pagdating naman sa kanyang tail light, yung tail light niya bago na rin ang design, iba na. Hindi na yung kagaya dati na parang teardrop na Ngayon is medyo edgy na, parang box na, parang digital enhanced na. Ewan ko kung ano tawag, basta gana na itsura niya, iba na. Pati yung signal light niya is hindi na naka-integrated dito, kundi tinanggal na nila. Nilagay na nila sa ilalim na medyo nakaumbok naman, kaya medyo visible pa naman kahit pa paano yung signal light niya. So, okay naman, maganda naman yung naging setup ng ilaw niya at saka Pagdating naman sa display, yan, yung display niya. Yung NMAX Turbo Ultimate kasi, yung pinaka high-end na napaka-high-end, is meron siyang TFT display na. Yan, TFT. So, ano ibig sabihin nun? Meron siyang TFT display, tapos meron siyang speedometer sa ibabaw, tapos meron siyang mga kung anong ilaw, na button ilaw na yan, o whatever it is complete naman yung sinasabi tungkol sa mga detail sa mga engine, fuel, kung ano-ano. Informative ika nga. Pagdating doon sa taas, meron doon speedometer. Pagdating dito sa may malaking display na to, meron siya dyang meron siyang acceleration at kung ano-ano pang mga nakalagay na control. So, doon nalabas yung mga menu niya. Kasi madaming menu to Menudo, may mga kaldereta, apritada, sinigang, isdang prito, tulingan. Yung mga menu yun. Basta madami yung mga menu. Mga setup ng menu. Yan. Doon nakalagay sa malaking display. So, kulay. Ano ba mga kulay na available nito? Meron, yung turbo nila, yung Ultimate is merong isang kulay lang yun Ang tawag nila sa kulay is Magma Black. So, yun lang ang kulay niya para dun sa Ultimate. Kasi para nahati sa tatlo yun Isang Ultimate, isang Texmax, at saka isang Turbo. So, hindi ko alam on details tungkol dun sa Texmax at Turbo, pero halos the same din lang. Siguro meron downgrade lang na ginawa sila pagdating dun sa dalawa. Pero si Ultimate, nandoon na lahat ng yun. Mga technology na yun, pinasok nila. So, pagdating sa mga yung mga special features, yan, special. Ito maganda Madami siyang special features si Ultimate. Well, si Ultimate mayroong dalawang riding mode. Ito na mo, medyo bastos to City mode at saka si S-mode. So, T-mode, ibig sabihin ng T-mode ay touring mode. Yan, mga urban o yung mga local, mga bayan-bayan lang, ganyan. Mga parang city drive, parang ganun, city mode. Si S-mode naman is parang sports mode, sports touring. So, nangangailangan to ng mabilisan, malayuan, o yung ganung biyahe, mga pang long ride, yan. So, bukod nga sa ABS, na dual ABS nila,
is nilagyan na rin nila ito ng TCS. Yan. Traction Control System. Yan. O, diba? Magandang bagay yun. Sabi mo, naka-ABS ka na, naka-TCS ka pa. O, diba? Kaya, napakaganda ng technology na nila. Safety features, ika nga. Nilagyan na yan nila ng sub-tank yung suspension. So, yun nga, gaya na nasabi ko kanina is, para gumanda yung bounce, nilagyan nila ng sub-tank yun. So, ito pa nilagay nila sa kanilang ultimate model. Nilagyan nila ito ng performance damper. So, paano ba para sa may performance damper na yun? Ito ay nilalagay nila doon. Ang nakita ko is between engine at saka chassis. Nilagyan nila ito ng ganun. So, paano ang function nun? Is to avoid yung wobbling. Di ba, common reklamo nila sa NMAX is parang nagwawabble. So, yun ang ginawa nila. Nilagyan nila ng ganun, performance damper para sa maiwasan nga naman yung wobbling na yan. So, another special features nito is yung TFT display nga na mayroong navigation. So, ganda nun, di ba? Pwede ka nang mag-navigate to sa sa display mo. Hindi mo na kailangan magsabit ng cellphone o ng cellphone holder para lang meron kang gamit na pang display na navigation, mga mapping. At hindi lang basta navigation ang ginawa nila. Gumamit sila ng magandang software ng Garmin. Oh, yung alam niyo naman ko siguro nung Garmin. Kung ikaw ay sanay doon sa mga travel, sa mga biking, sa mga touring na yan, nilagyan nila ito ng charging port pa. Pwede ka pa mag-charge ng iyong cellphone. O, diba? Galing. Isa na rin sa naging neto is nilakhan na nila yung neto, yung compartment, yung box, yung upuan, under seat compartment. Nilakhan na nila. At isa pa dito is nakakilas na rin siya. O, diba? So, sabay na sabay siya sa technology ngayon. Nakakilas na din. Nilagyan din nila ito ng special features na SSS. Yan. Hindi ho yan pwedeng mag-loan dyan, ha? Hindi ho yun yung security service system ng gobyerno. Well, ang SSS po ay yung stop and start system. Yan. Subukod dyan, yun nga, itong si YECBT na nilagay nila. So, napakaganda, di ba? So, yun. Halos yun na. Halos nabanggit ko na lahat ng niya ng special features at kung ano-ano pa man. Siguro madami pa tayong madidiscover na special features niya kapag narito na siya sa atin. Pag dumating na siya. Kasi, ito pa lang yung mga nakalap ko na information tungkol sa kanya. Saka sa presyo nga pala nito, yung presyo niya is, sabi nila is, based on conversion sa money ng Indonesian papunta sa atin is umaabot daw siya ng 180,000 pesos para sa ultimate. So, sa 180,000 pesos, meron ka ng isang ultimate NMAX turbo, 'di ba? Ang pinakabago at saka modernized NMAX na makikita mo ngayon sa market. Yan. Pero ito wala pa sa atin. Ito yung nasa Indonesia pa lang. So, yun lang. Yun lang ang masasabi ko ngayon. Sa ngayon. Yun lang ang masasabi ko sa ngayon. Kasi yun lang yung nakuha kong impormasyon eh. Actually, tagal kong pinag-amalan to eh. Kasi halos at tagal na nito nung nailabas eh. Ngayon lang ako nakagawa ng video tungkol dito. So, yan. Yan lang ho. Ang ating napag-usapan sa ngayon sana kayo may natutunan at sana kayo merong nakuhang ideya o kung sabagay parang na-refresh ang inyong mga mindings tungkol sa motor na to, di ba? Yung YECBT and Y-Ship. So, what if pa kung ikabit nila ito kay Aerox o di ba? Game changer na naman to. Kung sabagay, malaking challenge na naman to para sa ibang mga motorcycle company, di ba? So, yan ho. Hanggang dito na lang ho. At maraming salamat nga pala doon sa mga nagsusubscribe. Yan. Nadami na tayo paunti-unti. Saka doon sa mga nagla-like, share, comment, sa mga nanonood, maraming ho salamat sa inyo. Kung kayo hindi pa nakasubscribe, edi mag-subscribe na kayo para dumami tayo. Yan. Pasensya na nga pala at ngayon lang ho ako nakagawa ng video kasi nagkatarangkaso ako medyo yung boses ko kaya hindi ako makagawa ng video ng mga kamakailan. Tapos hindi din ako makapag-set up ng video on the road yung ating daldalan portion
Kasi lagi naman naulan. Kaya back to basic muna tayo. Ganito muna ang ating magiging setup for today. So, yan ho. Hanggang dito na lang ho. At mag-ingat ho kayo palagi. At uso ang trangkaso. Kahit ako ay nagkatrangkaso na. And always take care of yourself, your health, and your loved ones, and your family. Yan ho. Hanggang dito na lang ho. Ako po si Yeye at kayo po ay nanonood ng aking channel. Maraming pong salamat. Bye-bye!